Happy Christmas! Hello! Dapat may background music. Music. Sige, ano pa tayo niya? Layover. Ano layover mo? Yung, di ba? Yung background. Nangaro din ka ba? Yung totoo. Oo. Inabot mo yung tansan. Tansan na pinipipi. Pinipipi. Tapos, yung sa lata ng gatas, tapos plastic, tapos may goma para may tambol ka. Sila kuya ko yan. Sa kanila. Hindi mo na inabot. Chiko ka yan, nabot namin yun. Ano tawag doon? Ano nga tawag doon? Ano tawag doon, no? Hindi. Percussion. Tambourine. Tambourine. Gusto ko pa magpasalamat sa regalo ni Marlon sa akin na Tambi jacket! Gusto naman yung regalo ko sa'yo. Wow! Talaga, JL! Naka-hold up. Pasko, may hold upper. May budol. Uy, tama. Sakto. Ang lalaki. Grabe. Slim naman tayo pareho, pambibig sabihin. Huwag mo na akong idama. Pasko eh. Sinabi mo sa akin, tigil-tigilan mo ngayon kakalaman mo. Wala akong sinabi ha. Sinabi ko lang yung kakapindot mo. Sabi ko kay Gab-Gab, si Pamela nababagalit. Oo naman. Following sa TikTok, di ba? Lalagpasan ako si Third Floor Studio. Anyway, okay lang. Marlon, Merry Christmas sa'yo. Merry Christmas pa. Merry Christmas kay Tita. Kay Chico Kael, sa mga sisters mo, and sister-in-law, mga pamangkin mo. Ikaw din sa family mo, sa Santa Mesa, sa Canada, at syempre yung mga kapatid mo at kaibigan mo na naging kaibigan ko rin, extended sa kanila. Merry Christmas. Kayo po, kumusta ang inyong Pasko? Anong tradisyon nyo pag Pasko, Marlon? Pasko, nung buhay patatay ko, tapos yung isang unang bahay ko ron sa Parañaque. Hindi ko makalimutan sa kanya. Kasi every January pa. Ano yun eh? Yung bahay ko, yung locals housing, pero may malaking... Anong year ito? Mga 32 years old ako siguro. Akala ko 1932. Nga, mga 32 years old ako, mga 30. May nakabili na. Ang bait si Lord eh. And nagsisikap tayo. Pabili ako ng isang bahay pa noon na may bakanting lote. Every January 1, nasa akin sila. Tapos, si tatay ko, hindi pa siya na-diagnose na cancer. Sabi niya, ba't mo ginagawa ito parang ang patriarch? Doon ko narinig yun. Panganay ka ba? Hindi, gitna. Tatlo lang kami. Ako rin hindi panganay, pero para bang masaya sa puso ko na hindi ko inaako lahat. Pero I provide for most of what I can. Kasi gusto ko ito rin yung pagkakataon na halimbawa yung mga senior citizens ko sa bahay syempre matagal ng mga walang trabaho yan, may bonus yan. Paparamdam mo ulit sa kanila yung nakakahawak. Hindi pa uso ayuda? May ayuda na sila. Gusto ko pa makita yung ano nila, yung relevance ba nila, yung maibalik din yung pakiramdam na sila hawak nila ang sarili nilang pera. Correct. Diba? Ngayon kasi, totoo naman yung panahon na talaga umiikot lang ang mundo ba. This time, ang mga anak ang in charge sa kanilang mga parents. Some other people will not share the same sentiments. But ako, I made sure to return the favor to my parents, to my seniors, na dahil sa panahon na inalagaan niyo ako, eto ako ngayon, ibabalik ko sa inyo. Ganun. Ako, kasi, same tayo pa. Same tayo dyan. Ako kasi, si Mudra, hindi lang Christmas, pati birthday. Para ako may Mami Junisha. Oo, para ako may Mami Junisha. May binibigay ko yun. Oo. Kasi, sa pakiramdam. Tapos, alam mo yung kaya ka nga nagtatrabaho para kahit papaano, di ba, maging komportable yung pamilya mo. Yun yung masarap. And ang Pasko sa akin, napakalaking gastos. Same sa'yo? Pero yun yung happy gastos. Yeah. Happy gastos. And meron kasing gastos na masakit sa dibdib at masakit sa bulsa. Ito yung gastos na masakit lang sa bulsa pero nakakataba ng puso. Diba? Dahil alam mong yung mga makikinabang, yung makakatanggap, masasaya rin. Tama. At saka hindi lang to naka-enclose sa family mo. Oo. Naka-enclose din to sa mga mga tauhan mo, sa mga nakasama mo. Ganon ako nakasama ko to for this year. I don't know. Ina-appreciate ko lahat. Na-appreciate ko yung the whole year, kung ano man yan, ups and down.
na kasama mo sila. Sabi mo kanina, masarap sa pakiramdam. Sabi ko rin, masarap sa pakiramdam. Sige, punta tayo sa masarap. Anong masarap na putahe ang hindi nawawala sa lamesa ninyo? Si kami. Hulaan ko. Ano? Kaldereta? Yep. Pero kami, mula tatay ko, ako hanggang mga anak ko, si Pansit. Pansit. Si Pansit kami. Homemade lalo. Pero pagka tinatamad, Pansit yun yung si Pansit Bihon, Mickey, gano'n? Kahit ano. May Bihon, Canton, or Mickey Bihon, or Pansit Malabok, Pansit Malabon, kahit ano. Wag lang ako yung spaghetti, pwede yung carbonara, hindi ako carbonara person. Ayun, kasi kami naman, carbonara person. si spaghetti. Spaghetti. Ang pansit kasi, ano ba ang reason lagi kong naririnig? Mabilis mapanis. Parang ganon. Yeah. Tama ba? Yeah. Oo. Ang technique sa lahat ng, ayunan ako rito kasi dati ako may restaurant. Ang technique sa mga leftover food, bago nyo po ilagay sa rep, of course, hindi siya dapat mainit, ilagay doon, kailangan malamig. Lalagyan nyo po, papatakan nyo po ng suka. Di anong lasa? Hindi, tapos pag nireheat mo, di ba, ininit mo, titikman mo ulit, tapos saka ka maghabol ng timpla ulit. Hindi naman marami, lagay lang ng konting suka. As in, pataklan. Not necessary yung whole. Hindi. Konti lang. Tama ba? Sa mga nag-ano po dyan, sa mga nagre-restaurant, karinderya, and ano, yun ang technique sa leftover food. Alam siguro ni Tita yan, Pam. Yun ang ano. Ayun, kami naman. Tapos, one more, dagdag ko lang. Madali kasi mapanis pag may kamatis. Kasi tomato sauce eh. Tomato sauce. Madaling mapanis. Pero, wala kasi syempre sa probinsya, alam mo na mainit, ang storage mo limited din naman sa kung ano lang yung freezer ng refrigerator mo. So, ayun nga. Namamaspo ka ba? Nung bata ako kasi yung tatay ko, hindi naman kami ganun kahirap. Pero yung mga kaibigan niya kasi, ang tawag doon mga society boy. Mga society boy. Siyempre, anak ng isang senador yung isa. Okay. May mga ganun. So, doon sa Quezon City, namamasko kami, doon ako nakakatikim lagi ng ampaw. So, ang father mo, ang network niya na nun, politiko? Yun kaya ako kaya nakikwento ko yung EDSA 1, yung jogging rally. Saka yun, sabi ko kasi, dahil nga classmate niya si Alexis Almendras, yun yung medyo... Nag-media ba si father mo? Hindi. Nag-law. LLB, tatay ko, LLB. And FEU yung undergrad niya. Tapos nag-Ateneo. Pareho kami kayong pio. So, and nasa akin pa yung, alam ko nasa akin pa yung tama raw na. Kaya nalaman ko FEU ka na, ko lagi FEU tatay ko. Ako naman, nung bata kami, hindi kami yung nangangatok sa mga gate. Hindi naman yung gano'n. Pero, lagi akong bit-bit nung panganay naming pinsan, kapag siya ay mamamasko. Hindi ka naman binubulan. So, syempre wala naman ako alam. Joke lang. Kaya ang alam ko nung, halimbawa, ang pinsan ko 50 pesos sa kanya. Dahil meron ako kasama 20 pesos sa akin. Yung syempre sa yung mas maliit na halaga. Pero hindi ko alam yung thought nun na pamamasko na pala to. Basta uuwi ako, yung meron na akong side bag dito na may mukha pa nga ng dal yun eh. May pera na yun. Either barya yan o 20-20 yan. Yung mga gano'n. Nakakatuwa. Paano ginagawa mo sa pera mo? Hindi ko alam, hindi ko matandaan, pero I don't know, siguro masasabi ni mother, no? I think maano na ako nun, ma-entrega na ako nun. Ako, same. Ako yun yan. Ako, pag may pera ako, pinapatago ko sa nanay ko. Tapos pag may gusto akong dami. Sisingilin mo na lang siya. Ma'am. Yung gano'n. Bibiling ko. Yung, mami, di ba may pera ako sa yung ganyan? Gusto ko nung, halimbawa, gusto ko nung balloon pagkalabas ng simbahan. Gusto ko ng sisiw na pink pagkalabas. Sisiw na may kulay. Inabot mo yun? Yung may palabot, yung pupulot ka. Pupulot. Tapos may tutubog ka sa tubig, lalabas yung number. Okay. Pero sa private school, no? Hindi, yung sa simbahan na. Simbahan. Yung wala yung diwa mo sa simba dahil alam mo, either paglabas, pagkataas ng simba, nandun ka sa either balloon yan, or yung sisiw, or yung may corneto. May corneto na nun, Marlon? Corneto. Natatandaan kong corneto. Hindi yung pot-pot. Hindi mo talaga, pinag-usapan natin si pot-pot eh. Si pot-pot, papalitan mo ng bote, garap, at
Tapos, cheese curl yun, lalagay mo sa tiniklop na dyaryo pa, ganito. Sa amin sa Santa Mesa. Ito yan. Ito, maninira ka pa ng... ganito yung parang... yung cone. Cone, lalagay mo dyan. Hindi ko Tapos, nandito na si cheese curl. Kung meron yan, Pot-pot yan. Or hindi kami na-expose sa ano. O hindi rin naman kami yung magara ang buhay. Hindi. Saka ako pa, proud ako na ito sabihin, laking kalsada ako. Yan, kaya kami... Yung tipong pinapauwi nga lang ako, pero laking kalsada. Inaabot ko lahat. Disiplinado din kami. Kami rin yung nagdumi sa, yung nagpahit ng putik. Alam mo yung... Naglaro ng holen. Tinipak. Alam mo yung bahay ng langgam. Titipakin mo yon, kukuha ka ng portion na walang mga langgam o anay. Tapos babasain mo ng tubig, i-clay mo ngayon. Yun yung play-doh natin. Alam mo naman yung mataas na lupa, yung kalong nono sa punso. Magtatabi-tabi po. Pero, lumaki kami sa lansangan, very street smart ba? Diba? Pero pagdating ng siesta, uwi, matulog. Kahit gaano ka karumi, matulog ka dyan. Matulog, papatulogin ka ng takali. Tapos, magtutulog-tulugan ka. Pero pag gising mo, may merienda. May merienda. Ang sarap lang, i-recall nung mga ganyan. May kurot ba sa'yo ang pagdiriwang ng Pasko? Kurot? Kirot. Kirot, nung una. Nung una pang, to be honest, lalo nung, syempre, first Christmas ko na hindi ko nakasama yung mag-iina ko. Nung nasa Canada sila. Kasi kailangan nilang i-pursue. Kailangan lang yung sa visa, yung PR card, sa permanent visa, kailangan 5 years ka, although accumulated. Pwede ka magpabalik-balik pagka ganun. Pwede. Tapos, syempre, yung unang Christmas mo na hindi mo sila kasama, doon nahinto rin yung every January 1 ko. Na nagse-celebrate ako. Tapos, eto yung magre-Christmas ako, na tulog lang ako sa bahay. Kung putukan dati, typical na lalaki na nagpapaputok, naghahagis ng labintador, ginawa ko yan. Nahinto yun. Na pag New Year, gano'n. Tapos, sa kwarto lang, tatawagan ako nanay ko, punta kami dyan, di na okay lang ako. Kwarto, Netflix lang. Tapos pag New Year, tatawagan ako ng barkada ko, punta kami dyan. Di na, aalis ako, dadahilan ko, aalis ako may invitation. Pero nasa kwarto lang ako, bababa lang ako. Pero ko na yun, na-overcome ko na yun. And remember, kasi ilang taon. And remember, nung campaign, duty tayo, nag-meeting bago mag-Christmas. Sabi ng isang Tata Ray Briones, kailangan may mag-duty sa Christmas Day, di ba? Na sino mag-duty? Sagad ako. Sabi sa akin ni Tata Ray, ano ka? Boss, wala akong kasama sa bahay. Okay lang ako. Kaya gusto ko na, malibang. Ako ang kirot ko, yung realization ba na hindi na kayo kumpleto sa hapagkainan? Yung realization ba na pumapasa sa akin yung pero ayoko isipin. Yung realization ba na yung hindi na kami bata, kami na yung mga tumanda, at mas dumoble yung edad namin kung sino yung mga magulang namin. Diba? Yung senior na sila Yung dating edad nila edad namin. Senior na sila ngayon. Tapos yung mga bata na maiingay, talagang nag-aaway, yung kami yon, wala nang ganong klase ng ingay. And then yung hindi na kayo kumpleto sa hapag. Dahil, syempre, lumaki, tumanda, nagkaroon ng mga sari-sariling pamilya. Yung gano'n, but, you also look back and you realize na maganda ang pinatunguhan ng isa't isa. Walang napariwara, walang alam mo yun, walang naging sakit ng lipunan. Walang naging sakit ng lipunan. May mga nawala. May mga pumanaw. At doon mo rin marirealize na hindi ka mabubuhay ng habang panahon. Kaya every time you get the opportunity to celebrate an occasion, celebrate it. 'Di ba? Yun yung kirot sa akin. Pero more than the kirot, nandyan nga yung recollection na ang saya natin noon, yung ganyan, masaya, yung we have each other up to now. May tanong ako. Hindi ko pa to talaga sa'yo natatanong. Kamusta ka, kamusta Christmas mo nung nawala ka sa PCO? Kasi tinanggal ka December 23. So, kamusta yung Christmas mo? Ngayon ko lang tinanong sa'yo.
May denial sa puso ko. Kasi I didn't want to extend the grief to my family members, no? Umuwi ka sa inyo? Umuwi ako. Okay. Actually, nung na-receive ko yung balita na, mag-step down ka kasi lalabas na yung papel ng kapalit mo. Okay. Oh. Ano na yun? Half day ako sa opisina nun, pabiyahe na ako ng probinsya. And when I realized that, hindi siya nagsisink in, but I have to let you guys know, no? So, umuwi ako sa probinsya ng abala pa rin and all. Nung bumalik na lang ako after New Year, doon ko na-realize na, shit, wala na akong work. Doon na nag-sink doon na nag-sink in. Doon ako nagkaroon ng breakdown moments sa kwarto na umiiyak and all. Tapos, sorry then it's okay. And then you realize one day, ba't ako iiyak? Sige, it's not worth it and he is not worth it, yung presidente niya. Because if he cannot do it properly, na sila or yung mataas na head ng ahensya ang makipag-usap sa'yo na, ito yung kabastusan namin gagawin sa'yo. Wala ka ng silbi sa amin, ganito, ganyan. Umalis ka na. Wala din namang saysay na babaran ko yung sitwasyon. Nag-stress eating ako noon, Marlon. Ang laki-laki ko. Basta lumobo ang katawan ko. Kinainan ko lahat ng bagong restaurant kung saan ako umuwi. So, and then and hindi ako nakikipag-usap sa inyo, di ba? Kasi nga ayoko silang hawahan nung sakit ko ba. Kasi nandun pa sila. Apektado na kami. Pero apektado na sila. So when ako pinapasa mo sa isang yung farewell letter ko. Yung farewell letter mo sa Plug every Monday, isipan natin, tayo lagi, di ba? And nung sa akin mo pinabasa, lalo yung huling sentence mo ron, huling line mo ron, sabi mo, this is Yusek Pam signing off. Sabi kong gano'n. Sakto. Tapos miniting ko yung mga staff ko, mga ISS ko, sila ASEC JB, miniting ko ng. Tapos ako naman, Pam, yung Christmas and New Year ko. Alam ko to, Christmas and New Year. Yung sabi ko sa'yo, nasa kwarto lang ako. Ito, Pam, Christmas and New Year. May hawak akong brandy glass. Umiinom ako. Hindi para mag-enjoy. Umiinom ako ng punong-puno ng pag-alala. Para sa sarili mo naman. Para sa sarili ko. Siyempre, lulungkot ako sa'yo. Pero ito para sa sarili ko. Na, ano ba to? By New Year ba? By January 1 ba? O sa New Year, mag-New Year ba ako na wala ng trabaho? Kasi Christmas noon, di ba? O kaya, baka by January 1, pagpasok ko, wala na rin ba akong trabaho? Ganun pa. And, kung yung mga previous na Christmas ko and New Year, nasa kwarto lang. Yun, nasa pagkainan ko. Ako lang mag-isa. And pupuntahan ako ni Lando, papapicture lang yung kasambahay ko para, ano lang. Kasi, ako ng, alam mo yan, ng pulutan mo. Mag-isa lang, punong-puno ng pag-alala. Isa yun yung, isa sa unforgettable yun. Kaya, nung kayo na, kasi kayo February, di ba? February. Nung kayo na, kinatakot ko din yung pakiramdam na kayo naman na. Dahil, I was already given at least 2 months of my time na makapag-distress na hindi ko na iniinda. Kahit papano, siguro naka 100 steps forward na ako. Kaya nung kayo na, medyo ikinabahala ko ulit kasi this time around, I know every one of you will reach out to me. Yes. At yung mababaliwala yung 200 steps forward ko, babalik ako para sabayan ko naman kayo. Which ginawa ko nang walang pag-aalinlangan at nakidalamhati ako sa grupo natin, sa group na yon, until that opened an opportunity to where we are now. Vloggers. Thank you sa iyo. Inaya ko. Diba? Thank you. Enjoy ko. Napag-usapan natin yan, no, Marlon? Magbabagong taon. At alam natin na ang bagong taon, andyan yung talagang tinatawag natin New Year's jump. Sa mga bata, ito yung tatalon para tumangkad. Ginawa ko yun. Ano nangyari? Napilayan ka? Parang hindi umepekto. Hindi. Oo. New Year's jump para sa mga bata yan. Pag tumalon, tatangkad. Ikaw, bilang sa edad natin ngayon, anong talon ang handa mong gawin sa susunod na taon? Anong talon yan? May takot ka ba sa talon na gagawin mo? Meron ka bang tanong sa talon na gagawin mo? Anong desisyon kasama dyan sa talon na yan?
May ganun ka ba? Anong talon? Ito honestly, talon na mag-focus kung paano matulungan pa ang isang Attorney Vic Rodriguez at matulungan ng mamayang Pilipino at maipaliwanag sa kanila na sa panahong ito, kailangan ng Pilipinas ng isang katulad ni Attorney Vic Rodriguez kasi ang tagal ko na rin sa media, more than 30 years na, 35 yata, na 1990 na sa media na ako. Nakita ko, hindi naman ako ganun nakita ko yung nadaanan ko na rin iba't ibang klase ng gobyerno. Pero ngayon ang pinakamalala, ngayon ang pinakatalamak, ngayon ang pinakagrabe, pinakasobra at pinakasukdulan. So kung walang mangyayari pa rito, kawawa lalo ang mamayang Pilipino, kawawa lalo ang mga susunod pang generasyon. Ine-expect ko yung sagot mo because guys, lagi lang kaming lagi kami ni Marlon pag automatic yung Kengkoy, di ba? Pero may mga moments kami na pag nag-uusap kami ng seryoso, lagi ko tong naririnig na sa isang Marlon na Kengkoy, na nakilala kong Kengkoy palajok, palatawa, bugoy-bugoy. Lagi ko na siyang kinariringgan na para sa bayan. Para sa bayan. Tapos, minsan, isip, naman ito, para sa bayan. And then you realize na, yung mga ginagawa mo, nai-immerse ako, tapos nare-realize ko, ito pala yung para sa bayan. Kasi, our noise na tinatawag nila Marlon, diba? Para sa bayan Hindi naman para sa'yo Malaking comparison to Kasi, bago ako nag-media, nung nasa PUP ako, kaliwa ako. Ay, grabe ka. Naging aktivista ako. So, nung aktivista ako, pakiramdam ko, makabayan ako. Pero hindi, iba yung level ngayon. Kasi noon, bata ka, idealistic ka lang, tingin mo sarili mo, paka-idealistic mo, pero hindi mo nakikita pa yung buong senaryo. Dati, basa kang libro, debatiin mo lang yung libro, sulatan mo, ito, mali ka, di ba? Hindi. Mas ngayon ko na-realize, mas ngayon ko nakikita, mas ngayon ko nararamdaman, at mas ngayon ko nararanasan na malala at kailangan ang bawat mamayang Pilipino magising, tumulong, mag-ingay, at maging matalino, maging matapang. Yun yan totoo to. From aktivista, iba nun. O siguro dahil hindi ganun kalalim hindi po. Yung kalalim yung pagkilos ko, baka may magsalita dyan, yung mga dating kaliwa. Alam ko rin naman. Naging malalim din naman. Na nag-aral din naman ako ng mga alam mo yun, pang-demokratikong panlipunan na inaaral sa kaliwa. Pero iba ngayon, Pam. Ibang-iba ngayon na kailangan na maging matalino, matapang, matatag ang mamayang Pilipino kasi wala na tayong pupuntahan. Pero buti nahanap mo yung center mo ulit, Marlon, no? Hindi ka na napili doon sa kaliwa. Buti nahanap mo yung sentro mo. Ano yun? Yun nga, sorry to say, alam ko pagalitan ko naman. Ano yun dahil maaga nga akong nagkaroon ng obligasyon, responsibilidad sa buhay. Kaya nawala ako sa anuman dati kong bisyo, sa anuman dati kong pinaglalaban ko, no? At hanggang nag-media ako, at nung nag-media ako, then alam ko na may pamilya na ako, mas pinili ko maging, ibubuhati ko sa likod ko, maging responsable. Ayun nga, kasi matindi yung balanse mo. Kaya naibalik ka sa sentro. Di ba? Kaya nakita mo yung inspirasyon mo, magkakaanak ka. Kasi ayoko rin nangihingi ng pera sa magulang. Although nagtinda ako sa Baklaran, nagtsatsyanggi nanay ko. Which is not a bad thing. Hindi proud ako roon kayo yung mga politikong to, na mga laki sa hirap. Mga, go ahead, pero ako, tinda ako sa Baklaran. Nakahuli pa kami ng snatchat, minento ko, di ba? Tinda ako, hanggang ngayon, tsapa ko yan. Naging Baklaran vendor po ako. At yung vendor, hindi yung sa labas naman. Hindi. Ginagalang ko sila. Pero yung pwesto po ng nanay ko sa Baklaran, may pwesto kami na umuupa. May mga damit? PAKIW, General Merchandise, Paki-sapatos. Pinakamahirap itinda sapatos. Alam mo bakit? Ang arte na namimili. Tapos syempre, isasako mo yan. Uulan, mababasa. Yung iba ayaw na ng karton. Kailangan yung karton maayos. Yung tolda nyo. Pag lumundo na yan sa ulan, susundutin mo lang yung panungkit. Tatapon na yan.
ano yan, basta ayoko umasa sa magulang ko. Kaya kailangan kahit ano, kaya ang aga ko rin pumasok sa media. Kaya pasalamat ka talaga, ang tibay nung senyo mo, naibalik ka sa balanse. Thankful ako sa tinuro sa akin ng magulang ko at higit akong thankful kay Lord. Number 1 yan. Kasi sabi nga natin, yung upbringing mo, nagsisimula yan, yung formative years, nagsisimula yan sa loob ng tahanan. Kung gaano katibay ang samahan ng iyong mga magulang, marereflect yun sa pagpapalaki nila ng mga anak. Pero ikaw pa, hindi ko alam, kailan ka nag-umpisa sa politika? Ito lang, nung 2019, I was involved in a local campaign. Okay. Makati naman, Makati mayoral candidate. Pero Jorn yung mass communication. Mass communication ng bachelor's degree. Bakit mass-com? Mass-com, dahil ito, to be honest, iniwasan ko ang math. Okay. Iniwasan ko ang accounting. I didn't like numbers. Pero naging USEC for finance and admin ka? Because of my experience naman sa corporate world. And iniwasan mo, Pam, ang hirap ng MA sa BA yan. Pinag-uusapan namin yan. Kasi government management ako, public administration kami, di ba? And kasabay namin na nagde-depend ng case analysis, yung mga BA na MA, na alam namin, pag ikaw, business ad yung masteral mo, may mathematics. So, paano mo na-deal yun? Hindi, because when nung mag-MBA ako, business administration ako, Marlon, I already had 10 years in the corporate world. So, na-involved ako sa administration, sa operations, sa finance, sa hindi ka rin nakaiwas talaga sa... Hindi ka rin makakaiwas. Okay. And of course, you have people with you na mas linya nila yon, but then ikaw nandyan yung understanding mo, and somehow kung ikaw magaling na manager at leader din, you also learn from your subordinates. Hindi naman yung sila lang ang aasa. Fast learner ka naman, saka easy to comprehend naman. Hindi, at saka kapag alam mo ang ginagawa mo at gusto mo may intindihan mo. Tama. Yan yung talon na gusto kong gawin next year. Kaya so from Masscom, and alam ko, nagtrabaho ko sa TV. I did MTV Asia. Wow, ito ba kay Donita Rose, yung MTV? Yung panahon ni Donita Rose, Casey Montero, yung batch na yon ng mga DJ. Kaya nung nag-breaking news ka, Pam, yung Dear Pami, unang breaking news mo yun nung nag-resign si Pipi Sara as Deputy Secretary. Sabi ko, Pamela, Masscom nga. Hindi, ang ganda ng pagka-deliver mo ron. Breaking news, yun. Yun. Minsan yung akala mong ayaw mong gawin, minsan nagre-reflect sa'yo na kaya mo pala. Kagaya nitong vlogging. Di ba lagi kong nilalaban sa'yo noon at saka kay Ina na boses lang ako, camera ako, kasi pang-prod ako, pang ganito ako. Hindi ako pang camera. Hindi, ganito. So, ito yung gustong talon na gusto kong gawin next year, no? To improve myself more in terms of yung healthy living. Dahil if you're healthy and magagawa mo lahat. Pag magagawa mo lahat, nandiyan yung magagawa mo yung para sa sarili mo, para sa pamilya mo, at yung para sa taong bibigyan mo ng tulong at bibigyan mo ng panahon para mas makatulong. Diba? Alam mo, yun. Yung mga nag-iisip para maging healthy sila, sign of aging na rin yun. Alam, kasama yon sa stage ng buhay. Nag-iisip. Maliban doon sa mga health buff talaga. Pero as you grow old, doon ka na mag-iisip doon ka na mag-ano paano yung mga diet mo. Yes, because this is also the year when you realize na aging is not just a number. Aging has a reflection sa physical na pangangatawan mo, sa emotional na pangangatawan mo, sa mental na pag-iisip mo, at yung spiritual. Aging, hindi siya sinasabing, kalabaw lang yung tumatanda, yung ganyan. Hindi meron yan reflection sa katawan mo, meron yan sakit sa joints, meron yan sakit. Pati reflexes mo. Lahat na dyan. Kaya if you are a better person and a healthier person, doon mo lang maibibigay yung best mo na makakatulong ka. So, I believe next year for me, ang pinaka-jump ko, yung para muna sa sarili ko. Para may extend ko yun sa mas maraming tao.
So, by next year, mag-aasawa ang isang Pamela. Hindi siya mag-aasawa pa. I think hindi siya mag-aasawa pa, pero Magjojowa na. pagbukas mo ng cabinet, baka wala nang cup noodles. Oo nga. Wala nang cup noodles. Oo. Anyway, ba't ba biglang lumahal yung kanina? Saya ng ano natin eh. Christmas. Oo, Before we end and we give our Christmas message to everyone, no, sa lahat ng viewers natin, what is something this year that you have finally accepted? Di siya ready doon sa tanong ko. Mabilis akong mag-move on. Mag-move on. Hindi ako laging in denial. Pero nostalgic person ako na. Pero lagi akong, alam mo yun? Ano yung accept mo na? Accept ko na Accept ko na wala na ako sa gobyerno. Kasi unang gobyerno ko naman yun. Although dati kasi talaga connected na ako sa mga government dahil alam mo yun, nagko-consultant na ako. Pero hindi talaga yung... Pero ikaw yung actual na naglilingkod. Hindi. At saka lagi ka lang behind. Yun. Wala. Okay lang ako, Pam. Wala akong itong ginagawa natin, ito ba ay kinaka-proud mo, kinakahiyan? Proud ako. Nakikita mo yan. At nakikita ako ng mga kasama ko sa media. Hindi kami parehong komportable kapag hindi kami nakapag-vlog ng isang araw. Correct. Hinahanap na katawan. And lagi ko siya sabi, diba, I enjoy vlogging. Kapag kami makakausap ako, kaibigan ko, ginagawa ko nga shotgun recruitment. May shotgun recruitment. Hindi ko lang pala nagawa nung sa high school batch ko nung Christmas party nila na dapat pinataas ko sila, kunin yung phone nyo, di ba, para i-subscribe tao. Pero ginagawa ko yung ang tawag ko ng shotgun recruitment. Akin na, YouTube mo. Ako na pumipindo. Dapat na mo yung doon, membership. Hindi ko, Anyway, ito, ina-enjoy ko. Tapos, proud. Pero maging vlogger. Wala, ina-enjoy ko lang yung moment pa. Ina-enjoy ko lang. Bakit? Meron ka bang question sa sarili mo na vlogger ka lang? Hindi walang ganun. Walang ganun pa. Walang ganun. And kahit pag nakikita ko yung ibang media, yung iba nasa TV, yung mga TV journalist, nasa lubong ko pa, vlogger ganun pare. Naka-subscribe ako, tapos may mga, proud ako. Hindi ako, and even doon sa veterans. Di ba? Wala naman nagtanong, nung nandun tayo sa veterans, nung naka-stake out tayo, nandun yung ibang mga radio reporters, di ba? Ang laging, hindi ka tumatanda, ganun lang usapan, pero alam na nila na nag-vlog tayo and nag-i-stand upper tayo ron, na alam nila, di ba? Hindi ako naniniwala kasi ako na ito na ang new media. Yun. Tayo na ang new media. Yan din naman lang sa akin na yung you are your own boss. Yes. Tapos gusto mo pa yung ginagawa mo, ang katrabaho mo, kaibigan mo, maaaring meron kaming moment na talagang nagkakainitan kami, nag-aaway kami. Well, ako lang naman madalas dahil gusto ko perfect din yung resulta para kay Marlon. Tapos para sa ikabubuti niya, ikabubuti ko, ikabubuti ng channel para sa appreciation naman ninyo. Meron ako nung una na somehow doubt na will we make it? Lalo na nung tayo'y iniwan ni Ina, na parang shit, Marlon, tayo paano naman kita sinagot no, di ba? Sabi ko, hindi ko lang. Parang kasi, well, because Ina was in practice for so long na yung credibility ng show nasa person niya. Ang nakalimutan ko doon, at ito ay pagpapatawad mo sana, na si Marlon is also a media practitioner. Pero hindi ako broadcast. Yes. Pero hindi ako camera person. Di ba nung una, hindi ako photogenic, hindi ako telegenic, hindi ako talaga broadcast. Sabi mo, lang rin ako. Panlikod ba? Pagplanuhin nyo ako. Pagplanuhin nyo ako, papatok yan. Di ba? Kaya ito, walang yaka Marlon. Yung katete kay Ebon mo. Yung mga ganun, di ba? Yun ako. Yun ako, hindi ako prod Pwede mo akong pagplanuhin na magagamit ko yun. Eto na tayo. Pero yun nga, nag-reflect kasi, I think some people will also, agree to this, no? Nag-reflect yung pagiging totoo lang natin, naging normal, na hindi namin kinakailangan meron kaming briefer, na i-hold mo na hindi dapat ganito. Basta meron lang kaming tiwala sa isa't isa na alam namin at okay naming sasabihin ng tama ang paraan na hindi diba yung ganun lang, yung ganun, nagkaroon kami ng automatic, sige try natin, upo tayo. And then until
we transitioned from editing or yung taping to now doing live. Na mas nakikita namin mas komportable na kami at mas kaya na namin. At doon naman lumobo ang ating mga suporta from viewers like you, strangers like you. We meet strangers from all walks of life, Marlon. Nasa daan tayo, may makakakilala kahit paano. Kasi busy lang rin si ate. May kausap sa phone. Kasi Starbucks ako sa Commons. Oh. Si high third floor. Grabe yung high third floor. Grabe yung tapos yung nakaraan. Di ba? Kunento ko nasa SNR ako, may bit-bit ako. High third floor. Bali, siguro mga 5 beses ko na naririnig yung high third floor. And nakakatuwa po yung gano'n na kahit papaano, nakakataba po ng puso. At ayun, yung influence mo sa tao, yung opinion mo on issues na mas nagkakaroon tayo ng conscious effort na itama. Yes. Diba, iwas to, yung dapat compliant siya kung ano ang meron sinasabi ng batas. Yep. Kasi doon natin na-realize na shit, maraming naniniwala. At saka hindi mo kailangan flex lang namin from class A, class B, class C, D, E, nagtsatsaga sa amin. Oo. Nakakatawa. Thank you. Thank you po. Yung dati ko na sinabi to nung isang araw, yung sometimes akala mo you don't make sense. For some people pala, we are their source for real news, no? Kaya kami ngayong pong taon na to, parte ng aming pagdiriwang ng Pasko ay gustong magpasalamat sa inyo na aming mga subscribers mula sa aming puso. Sobrang pasasalamat po at wag ko kayong mananawa, wag kayong mauumay at kung mainis kayo, lilipas din ho yan. Pero balikan nyo ko rin ako. Lilipas din yung inis nyo. Huwag yung tatambayan yung inis sa amin. At sa'yo, aking kaibigan, Merry Christmas sa'yo. Maligayang Pasko. Sa pagtsatsaga natin sa isa't isa. Sa pagtsatsaga mo sa akin, Pamela. Para ako sinabi ko na to mas matanda ako kay Pamela, pero mas nagmumukhang ate ko, nanay ko. Para rin naman sa akin. Bago ka ng bago. Ganyan din naman ako sa kuya ko, Tito Kael. Merry Christmas sa aming mga pamilya, sa akin pamilya sa Australia, sa aking pamilya sa aming probinsya, sa aking mga pinsan na nakakalat sa Pilipinas at kamag-anak, sa aking mga magulang. Maraming salamat sa pagpapakita nyo at paggawa ninyo ng tamang pagpapalaki sa aming magkakapatid. Message sa mga ex mo. Message sa mga ex ko, isa lang. Gusto ko ate ka. Wow, JP. Ako, maligayang Pasko, Merry Christmas sa pamilya ko, sa mga mahal ko sa buhay. At sana lagi tayong masaya. At higit sa lahat, lagi lang po tayong mananalig kay Lord. Yes. So, yun po ang ating pagpapatibay ng ating pag-asa na ang pagbabago ay posible sa mga darating na araw at lagi po yung mga gagawin natin dapat laging may puso para laging may balik na biyaya, no, Mardon? At lagi-lagi tayo magpasalamat sa itaas. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ako po si Pam. Ako si Marlon. Maligayang Pasko. Narito tayo sa third floor studio na Mind Your Own Opinion. Maraming salamat po. Don't forget the LSS. Like, share, subscribe at yung DSA na don't skip ads. TYL. Thank you, Lord. Bless you, everyone. Bye-bye.